Hello mga boss. So ayun no, nung dumating pala yung ating mga pyesa, masyado akong na-excite. Hindi ko na siya nagawa ng unboxing or hindi ko na siya na-videoan no. Kasi ang nasa isip ko simulan na agad yung conversion. Kasi nga excited na rin ako na maging ganito na siya, maging ganyan yung setup natin. So ito pala no mga boss yung ating speedometer frame or speedo frame. So ayan siya no. Ayan yung kanyang range or price range. So may nakita ako nito nasa 2.7 yung ano niya no, mas mahal sa kanya. So ito na yung pinaka mukhang nakita natin kay ano to, Hamid Aisen. So Indonesian seller yan. Siya yung nagpo-post ng mga modification sa Aerox group. Kung kasali kayo sa mga group ng Aerox page no. Tapos ang next na kailangan natin mga boss pag meron na kayo nito, so ito pala yan. Ayan siya, ganyan ang kalalabasan niya, no? Ayan, dito siya nakalagay. So, tatabasan lang yan. Mamaya ipapakita ko sa inyo sa video kung paano niya tinabasan yan. So, anong next natin ay shrinkable tube, no? Mga boss, kailangan natin to. So, ito, budget meal na yan. Overseas nga lang to. Medyo matagal dumating. Pero kung mapapansin nyo, iba't ibang size yan. So, pinaka-common na magagamit natin dito is itong mga maliliit. Kasi pag didikit-dikitin yung ating mga wirings. And ang next naman ay ang ating post comp or post adapter. So, ito mga boss no, hindi ko na isasuggest sa inyo na itong kuhanin nyo. Kasi dito nga tayo nagka-problema. Kung mapapanood nyo yung buong video natin, malalaman nyo na ito, tinabas natin to. Bago pala natin tabasin to, ito muna, nagbutas tayo dito. Kasi hindi siya tugma sa ating head post. So gusto ko kasi naka-head post, ayoko ng diretso na agad sa riser. Dahil nagpatong ako ng head post dyan, yung pang NMAX, nagbutas ako ng panibago. So pinatapalan ko yan, pinawelding ko yung dito, pinarebuild ko siya no. Tapos nasa video din kabuuan no mga boss. Tapos ito, tinabas natin to. Ang ikinabit natin dito yung galing sa stock. So medyo madugo yung conversion dito sa part na to kaya hindi ko na siya isa-suggest. Ang ilalagay ko na lang na link is yung conversion kit ni Yamaha X-Ride kasi yon fit na fit talaga yon. Medyo may kamahalan nga lang siya. Pero at least doon, halos ganun din naman naabutin ng conversion na ipapagawa nyo dito sa machine shop. And ang next natin mga boss sa switch. So nasa sa inyo naman kung anong switch ang gusto nyong gamitin no, pang naked. Kaya lang sa akin kasi, ito ang kinuha natin dahil ito manipis. Ayan kung mapapansin nyo, manipis yung kanya right switch and multi-function na. May park light at merong headlight switch at merong off. So pag dito off yung inyong park light at headlight. Kaya yun yung nagustuhan ko dito. Manipis siya pero multi-function na. Then ito same lang. Ito yung start switch. Ito mga boss, pinagawa natin tong ano no, switch ng ating dual contact horn or loud horn. Tapos dito is stock horn. Tapos ito yung busina, ito signal light, ito high and low beam. So may passing switch pala yan no mga boss, banda dun sa likod may passing switch, hindi ko lang na screenshot. Pero makikita nyo naman sa video yun. Tapos ito mga boss, hazard. So ayan siya no. Ayan, naka-sale siya. So ito yung SRP niya. Sana maabutan nyo din yung sale niya. So nasa link yan boss, nasa description yung link niyan. Ang next natin mga boss no, so ito yung sinasabi ko no mga boss, yung head post natin. So nagpatong tayo ng head post, yung butas hindi tugma, kaya napilitan tayo magbutas ng panibago doon. So sa head post mga boss, naka-sale din siya no. Ayan siya, naka-sale. So ito yung SRP niya. Dito mga boss, may conversion tayong ginawa dito sa riser. Oh shit, not good. Tinabas natin to, ayan. Yan lang tinara natin. Bali ito no. Ito pinutol natin to. Yan. Ito pinutol din natin.
Ang kinuha lang natin ito parting to. Yan, tapos ipapatong natin siya dito. So makikita nyo yan sa kabuuang video ng mga boss. Then next, yung ating fat bar. So ang kinuha natin mga boss is fast bike. So gold ang kinuha natin, no? So ito yung sinasabi ko, no, mga boss. So ito kasi, yan, hindi ko kasi gusto yung gantong riser, mahaba siya. At saka hindi naman siya uubra sa fat bar kasi maliit yung butas niya, pang stock size lang. So nag fat bar tayo para matching tingnan, no, bagay sa malaking motor. Ito yung riser niya. So ito, yung pinutol natin dito mga boss, ayan, yung pinutol natin dito, tapos ipapatong natin dito. Then ipapatong ulit natin tong stock na riser. Kaya kung hindi natin puputulin, masyadong mataas. Kaya kailangan din ng conversion doon mga boss. Tapos ayun nga, bubutasan nyo yan mga boss, no. Depende sa switch na kukunin nyo kung saan yung contil nya. Doon nyo bubutasan. So halos lahat talaga mga boss may conversion na gagawin. Ultimo pala dito, no, sa mga switch nito may conversion din na gagawin dyan mga boss. And next natin, ayan, ito yung sinasabi ko sa inyo mga boss, no. Ayan, kung mapapansin nyo, pareho lang naman, no. Pero ang seller kasi neto, Indonesian din naman. Kaya lang, hindi si Hamid Eisen. So si Hamid Eisen kasi yung mismong gumagawa talaga netong frame na to, no. Ito Indonesian seller din siya, pero siguro reseller na lang siya ni Hamid. So ito yung price niya, no mga boss, 2.7 sa kanya to. At SRP niya pa is 2.8. So naka-sale pa yan sa kanya. Shit, not good. Kaya naganap na pa tayo, nakita natin yung kay Hamid Eisen. So ito na mga boss yung sinasabi ko. Ito mga boss, literal na plug and play lang to. So siya ay pang Yamaha X-Ride. Yung X-Ride kasi hindi siya nilabas dito sa Pilipinas. Sa Indonesia lang siya, pati sa Thailand, no. Siya yung Yamaha scooter na naked handlebar talaga. Kaya ito, ayan yung stock niya. Kasya to sa Aerox mga boss. So sa mga Indonesia mga boss, ito yung gamit nilang pang convert. Nang sa ganun, plug and play na lang. Wala nang ipapamachine shop, wala nang bubutasan, wala nang i-welding. Ang hindi ko lang sure dito mga boss, kung gusto nyo din maglagay ng head post, yung ganito, yan. Kung gusto nyo maglagay ng head post, hindi natin sure kung itong butas nito tutugma ba dito. Yan, kasi kung mapapansin nyo, ang butas niya is dalawa lang. Then, yung dalawang butas na yon sa riser niya, merong tig-isa lang. Ayan, no, may tig-isang bolt lang or yung kakapitan. So, pwede naman siguro pag naikabit nyo na to, yung part na to, ikakabit nyo siya dito. Then, ito, mapapansin nyo, may dalawang butas yung riser niya. Pwedeng dun nyo ipapatong yung inyong head post. Ito. Kaya lang, hindi pa din natin sure kung sakto ba siya dito sa butas ng ating head post. Pero kung ayaw nyo mag head post at gusto nyo naka naked handlebar lang kayo, so ito mga boss, highly recommended. Ito na ang kunin nyo. Set na yan. May post adapter na kayo, may riser na, at may handlebar pa. So worth it naman mga boss, no, yung price range niya. Indonesia din yan mga boss, no. At kailangan din pala natin ng ganito mga boss, yung NMAX sleeve wire. 150 siya mga boss, 2 meters na. So ayun yung standard nila, nakalagay naman sa details na ito mga boss. Kung makiklik nyo yung link sa baba, nakalagay sa description ni seller na 2 meters ang kunin, kasi si NMAX 2 meters ang kailangan para makoberan natin yung ating wire. So ito pala mga boss, ito na, the moment of truth. Ito ang ating kabuang presyo. Ayan. So dyan mga boss, price pa lang yan ng bawat pesa sa conversion. So wala pa dyan yung shipping fee. Kaya sa mga motor shop mga boss, kung makakapag-inquire kayo sa mga nagko-convert talaga, ang presyo nila is 14.5 to 15K.
nag-range ang conversion. So sa kanila na lahat yun, no, mga boss. Mga pyesa. So maaaring ito, lahat to. Sa kanila na lahat yan. Wala na kayong poproblemahin dyan. Tapos, yung labor nga, yung mga convert na gagawin, lahat yun sa kanila na. So, kung ako naman tatanungin nyo, no, mga boss, sa 14 to 15k na range, worth it na yun, mga boss. Kasi dito sa ano na to, pyesa pa lang yan. No? So, sa pyesa na yan, kung magdi-DIY kayo, wala pa dyan yung magiging labor no sa pagko-convert, sa pagwa-wiring, at sa pagpapa-machine shop. No? At yung iba pang mga pyesa na kinakailangan yung bilhin sa labas or sa motor shop na kakailanganin nyo kapag kinapos kayo. So ayun, simulan na natin yung video. Na-explain ko na sa inyo lahat. One eternity later. So mga boss, ito nga pala yung ano natin, pininturahan ko lang. Ito na yung ating magiging post adapter. Yan. So ito na yung butas niya ngayon. Ayan na yung butas niya. Ayan yung butas na ginawa ko. Yan, kung mapapansin nyo, yung butas na yan, ayan na yung butas na binutasan, binarena natin yan. Ngayon, yung mga extra butas dati na nakita nyo dito, 6 yun, pinatakpan ko na siya. So, pinaweldingan ko siya, pinaispatan ko siya. Ang tawag daw nila doon is rebuild. Stainless yung ginamit nila material. Sa ganun, hindi kalawangin. Tapos, pinalagyan yung nut ng bolt na nabili natin. Ayan, ipinadikit ko na din dyan. Tapos, pinintalaan ko na lang. Pakita ko po yung bolt mamaya. So, yung bolt, nagkakahalaga ng 40 ang isa. So, halos nasa 200 din. Inabot yung 4 na bolt na mahabang kailangan natin kasama yung 4 na nut na yan. So, papatuyin lang muna natin yan. At ito ngayon yung ating yan. So, nabaklasan natin to. Nabaklasan din natin to, yung mga switch. Yan. Kakabit na natin mamaya yung ating head post gamit pa rin itong ating mga stock switch. So, hindi muna natin ikakabit yung switch na nabili natin. Ito, yung ating so, yan. Ito yung bolt na sinasabi ko. Yun din siya kahaba. Para siya dito sa ating mga riser. Yung riser ko kasi ipapatong ko siya nakaganon yan dito sa ating head post. Tapos yung switch natin, ito siya. So sa switch natin, ito pala yung order natin. Meron din tayo sleeve wire para sa ating custom wire na gagawin dito. I-modify siya. So ito yung ating right switch. Yan. So ito yung ating right switch. Manipis lang yung kinuha ko kasi mas maganda siyang tingnan pag naka-naked na. So ito yung start button, on off ng park light, headlight switch, 3-way yan. Tapos ito plano ko, itong gagawin ko ngayong switch para sa dual contact horn. So magiging, pag naka-switch siya ng ganito, stock horn. Tapos pag naka-switch ng ganito, loud horn. So ito yung brake light switch, pati start switch niya. Yung kabila, meron din yan. Ilalagay ko din yung link nito sa baba. Overseas din to, pero hindi to sa Indonesia. Mainland China to. So, ito yung horn. Halos stock lang din siya ng Yamaha. Hindi lang siya totally brand ni Yamaha. Left and right, signal light. Then, hazard. Tapos, high and low beam. At, meron na siyang built-in na passing light. So, dito na lang ililipat yung passing light na nakalagay dito. Meron kasi akong passing light dito. Ito yung wire niya. Ayan, dito nakalagay yung passing light natin. So, papalitan natin to. I-re-rewire natin siya dito. Dito na natin ilalagay para built-in na yung passing light natin. Pero sa ngayon, hindi ko muna siya ikakabit. Doon muna tayo sa stock switch. Para lang may kabit na natin yung ating handlebar. Okay, so yung handlebar natin, ito siya. Ito nakalagay yung riser niyan. Ayan yung nakalagay. Tinanggal lang muna natin. So, fat bar yung kinuha natin. Kung mapapansin nyo, pataba yung dito niya. Ayan. Bunutin na natin.
Yan, isa lang ako lang kasi nakawak. So, ayan. Hot bar na siya. Okay, so sa ating posted adapter, ito na siya. Nilakyan ko pa din ng kaunti yung butas dito. Binarena pa natin ito nang sa ganon. Free wheel na siya. Free wheel na siya. Umiikot. Ito nung unang hirap. Tinatrade pa natin. Init. So ngayon, para hindi sumabit yung ating head post, ito. Kabit kasi siya ng ganon eh. Kaya alam, baka mabakbak yung pintura. Kasi ayun, dikit na dikit siya. Oh shit, not good. Didikitan natin siya ng goma dito, stopper, ang tawagin. Isa na putol ko na dito natin ididikit. Nakaganyan. Nakaganyan yung goma. Kung sa ganun, ito, pag kinabit natin, yan, nakaangat siya ng ganun. Hindi siya gagasgas. Tiin na natin itong isa. Ayan. Natin. So, ito galing to sa Magic Hose ko. Lock niya to dun. Ito ako na lang kinuha. DIY na lang. Tapos, dikit na lang natin gamit yung shoe glue. Dikit natin siya dito sa apat na to. Ayan, so nakikabit na natin siya. So, testing na natin. Alam ko naman din yung sabit. Ayan, so testing na natin. So, mas tumaas na siya lalo. Pero dahil ko may mababa pa naman yan, importante lang hindi kumayod yung ating head post. Hindi kumayod dito sa ating post adapter kasi nga baka kumayod, masira yung pintura, kalawangin. Oh shit, not Steel good. kasi to. Itong ano na to, steel to. Okay, so ikakabit na natin siya ngayon doon. Ito, kung mapapansin nyo, yung pinakadulo na ito, meron siyang kanto. Hindi siya yung flat talaga. Ayun o, meron siyang kanto. So, yung kanto na yan, para yan dito mo. Ayan, may bracket siya, no? Meron siyang bracket sa loob. Ayun yung bracket niya, no? Yung bracket na yun, siya yung pinakapangkalso ng sa ganun. Ito, kinabit natin, hindi siya umikot. Ayan lang yung pinakagalaw niya. Pero hindi siya umikot ng todo. Skipan na natin siya. Okay, so update tayo mga boss. So may konti na naman tayong problema dito. Bali ito, tatanggalin natin to or ipapatanggal natin to. Then itong stop, tatapasan natin. Ito ngayon ang kukunin natin at itong ililipat natin dito kasi ito hindi siya sukat. At least ito plug and play na lang. Then dito na natin siya ipapalagay sa gitna. Nang sa ganun, hindi na masyadong malaki yung butas dito kasi pag nakakabit siya ng ganyan, ang laki ng butas dito. Yan, ang laki ng butas banda dyan, uwang na uwang. So para hindi siya umuwang, papagitna na natin yung kabit niya, yung ito yung kabit nito. Gitna na siya. Tapos ayun nga, tatabasin na natin to gamit to. Yan, so ito na ang gagamitin natin. So update ko na lang kayo mamaya pag naputol ko na siya. Okay, so ayun mga boss, putulin natin siya. So testing natin siya dito. Tukat natin. So ayan no, testing natin siya. Ayan, update natin, nakuha na natin yung ating post adapter. So ayan, kung mapapansin nyo, parang may dalawang bilog siya dito. Kasi ito yung sa luma, dito siya nakakabit. Ayan, dyan siya nakakabit. So pinalipat ko siya dito sa gitna. Yan, pinalipat natin sa gitna nang sa ganun, saktong-sakto na yung ating post adapter. Tapos, ayan o, ayan na siya. Ito,
galing to sa stock. So, ayan. Ayan. So, pinutol natin to, galing to sa stock, tapos ikinabit na lang natin siya. Pinakabit na lang natin siya dito natin pina-welding. So, doble-doble naman yung welding na ginawa nila dito kasi ayan. Siyempre, alam naman nila, sabi naman nila, manibela yan, dapat matibay, hindi pwedeng basta-basta lang. So, ngayon, lilihain natin siya. Yan, tapos i-repaint na lang natin kasi mukha siyang ayan. Ano, halos parang nasunog na siya. At saka masyadong magaspang. Medyo tinamaan nila yung isang nut. Ayan. Tinamaan yung isang nut. Mapapansin may bungi. Oh shit, not Pero hindi good. naman natamaan yung thread. So okay pa din yung thread kaya okay lang yun. Lilihain na lang natin siya tapos i-repaint na lang natin nang sa ganun iwas kalawang. Yan, para iwas kalawang na lang din. So sinukat ko to kanina, saktong-sakto na siya, tamang-tama na yung task niya. So pag sa Aerox, no, tatandaan nyo, ganto lang dapat kaikli ang kukunin nyo pag kayo ay maglalagay ng head post. Pero kung ayaw nyo maglagay ng head post, gusto nyo naka-riser na agad, tama lang yung ano, yung stock na hindi natin pinutol. Pero ito, dahil nga maglalagay ako ng head post, ito pinababa ko na lang to. Winelding nila to, binabababa nila to dito kasi mataas to. Ayan, mataas kasi to so maabutin. Ayun, kung mapapansin nyo, ayun, tinamaan pangatan nila. Pero pipinturahan na Oh lang shit, natin yan. not good. Sa ganun may kabit na natin yung post natin. So update ko na lang ulit kayo mamaya. One Pipinturahan eternity lang muna natin later. at okay, so update tayo mga boss. So tuyo na yung ating post adapter. Ngayon dahil hindi siya itong head post kasi pang NMAX. Oh shit, So not ayan, good. hindi siya ang NMAX kasi saktong-sakto siya dito sa loob nito. So ito, para hindi magasgasan yung nirepaint natin, nilagyan natin ng stopper na goma. Ayan, kung mapapansin nyo, yun, sa goma siya tatama. So yung goma, kung natatandaan nyo, yung sinabi kong galing sa Magic Hose, ayan siya yung bilog. Ngayon putol-putol ko na lang siya. Tapos idinikit ko siya dito gamit yung shoe glue. Hindi ba tumadumihan na? Katahi ito niya. Para pag pinatong na natin tong head post natin, saktong-sakto. Okay, so ito na, no? Moment of truth. After ng pagkadami-daming modification na pinagdaanan, kakabit na natin. Ayun. Yun, eh. Abay. Saktong-sakto, mga boss. Ayun, oh. Yan. At saka kung mapapansin nyo, ayun, oh. Tamang-tama na yung ano niya dito. Ayan. Hindi na ganun kalaki space na dito. Gitna na siya. Testing natin iliko-liko kung yung ano kung sasabit. Oops. Testing. Oh. Uy, medyo sabit ata yung nut. Ay, oo nga. Sabit yung nut. Oh shit, not good. May sabit ng konti sa nut. Yun sa kabila, pre-play. May kaunti din na sabit sa nut. Sa kapit. Kasayad siya dito. Modification na naman tayo. Sana kailangan na naman natin Oh mag-cut shit, dito. not good. Ito lang naman, cut lang natin yung dinadaanan niya lang. Yan. So, pag nakalagay naman yung head post natin, matatakpan pa din naman to. Hindi naman siya, ano, at least freeway pa din yung ano natin, nakakalibusan na maayos. Oops. Dito, testing natin. Silipin yung dyan. Yan. Yun. Ano siya kapit. Kabila. Ayun. Sakto na, di ba? Okay. So ngayon, lilihain na lang natin to para mapantay. Yung gumanda ganito naman.
tumigil. Ayan. Hindi na siya pansinin. Ayan. Hindi na, kumbaga yung pagkaano niya, hindi na mukhang inano. Kahit pa paano medyo kuminis-kinis. Yan yung ating headphones. Pose adapter, kabit na ulit natin. So, stock pa din to, no? Stock yung ginamit natin, mga boss. Size ng nut, 14mm. Size ng bolt, 14mm din. So, pwede kayong gumamit ng close range, kaya open range, pero mas maigi close range, or kung meron kayong socket range, mas maigi. So, ayan. Kasi mas mapadali yung trabaho. Na siya. Kabit na natin yung ating headphones. So, kung natatandaan nyo, ito yung tinabas natin sa ating riser kanina. Kabit na natin siya dito. Ayan. Tapos, papatong natin yung riser natin na pang fat bar. Natin to. Sana kasya yung ating bolt. Huwag naman sana masyadong mahaba. Masyadong mahaba yung ano natin. No. Hindi yata abot. Okay, so update ulit mga boss, no? So nagka-problema na naman tayo kasi yung bolt ko, yung una, hindi siya full thread. So ito siya, pakita ko sa inyo. So ito siya. So dahil nagtabas tayo ng riser, bumaba siya ngayon, sumobra ngayon to. Eh dahil hindi siya full thread, hanggang dito yung kain ng ano niya, ang laki pa ng space. So napilitan na naman tuloy tayong bili ng panibagong bolt. Dagdag gastusin na. So naka 200 na naman ulit sa bolt na. Pero kung kinuha natin, full thread na. Nung sa ganun wala tayong maging problema. So ito ngayon, no, yung tinabas natin, balikan natin ulit. So papatong na lang natin siya dito, saktong-sakto na yan. Tapos papatong na natin dito yung ating riser. At least ngayon, full thread na kinuha natin. Nung nakaraan kasi, kaya ito yung nakuha ko, wala silang full thread. Ganito lang available. So ngayon, buti na lang ito, full thread na yung nakuha natin. Medyo masakit lang talaga sa ulo ang bolt. So kung sisilipin natin dito, silipin nyo dito sa ilalim. Yan, ipantay mo. Yan, ganyan, para hindi. Yan, kasi para kita nila. So ayan, no. So ganyan ang maganda, no. Kailangan ng pipiliin nyo yung may allowance. Huwag yung sakto-sakto, huwag naman yung bitin. Kasi manibela yan. So kailangan at least may allowance. So, kabito natin yung manibela. Ayan. Tapat naman natin siya dito. Ayan. At least ito, saktong-sakto kasi ito. Ayan. Mas gusto ko kasi yung gantong riser. Compare dun sa stock nito, yung mahaba, yung galing dito sa ating head post. Mahaba kasi yun. Manipis na mahaba. At saka hindi naman yung ubra dito kasi fat bar to. Attach natin.
Yan, ito yung binutasan natin, no? So, sala pa nga yung guhit natin. Pero yan, sakto na yan dito. Yan, sakto-sakto yan. Naku, mukhang hindi aabot yung throttle natin. Oh, shit. Problema na naman. Hihilain natin siya ngayon sa baba kasi hindi siya aabot. Hindi naman natin papasok sa bracket. Hindi pa din aabot. So bitin yung ating kable. Tatanggalin natin yung harness na dito. Nang sa ganun, ito mahila pa natin kasi saktong-sakto siya. Putulin na natin to. Bilhin na lang tayo ng bago nito kung sakasakaling kailanganin ulit natin. So cutter plies gamit kong pamputol. Yan. Ganun lang naman yan. Medyo matigas. Tsagain na lang natin. Putol din yan. Ngayon, mamumog na natin siya. Yan. Ayan. Bali, mangat-angat na siya. Tapos, hilain lang natin siya dito. Tingnan nyo na lang. Yan. Tapos, tingnan nyo, hilain na lang natin. Ito siya. Ito siya, sa taas. Yan, hilain na lang natin kasi nagagano naman siya. Yan. Hindi naman makikita niya. Yan, sakto na siya ngayon. So, kabit na natin yung ating throttle cable. Pasok na lang yan dito. Ganyan. Tapos sa kabila, ganun din. Pasok na lang dito sa ilalim. Tapos, hilain nyo dito. Yung throttle pati reverse throttle cable. Pasok na sa butas. Tapos lusot mo siya dito. Yan. Tapos pasok na lang natin siya sa butasan natin. Yan. So, ganyan na magiging ano niya ngayon, no? So, testing natin, no? So, nagpa-function naman, no? Okay naman yung ating throttle cable. Tapos, lagay na natin dito yung ating switch. So, ito yung switch na ginamit natin. Ito yung switch na gagamitin natin. Indonesian switch natin. Mainland China pala. Sorry. So, galing mainland China yung switch natin. May kuntil din to. Ito yung binutasan natin dyan sa taas. So, malalaman natin kung tama ba yung pagkakabutas natin. Pilit lang din to. Kaya dapat galang talaga. So, ayan, no? Testing na natin yung kontil. Ayun yung kontil niya. Yung ilagyan ko ng mark na pula para mabutasan ko dito ng sakto. Sana tama lang yung pagkakabutas natin. No? Patay tayo dyan. Problema na naman tayo mga boy. Ang layo ng kontil. Masyadong malayo yung butas natin. Pero ganyan dapat yan, no? Bubutas tayo ulit mga boss. So magbubutas na naman tayo kasi layo pa yan ang butas natin. Pero nasukat ko yun eh. Sinukat ko siya. Sakto sa ating barina natin sa pina. So yun, set lang natin barina sa pinakamababa. Pinakamabagal na ikot niya. Yan. Tapos, yan. Ganyan lang ikot niya, no? Layo-layo mo. Yan. Ganyan lang ikot niya. Tapos, ito pala yung pangkahoy ito, no? Ayan. Kung mapapansin nyo yung dulo niya. Ayan. Yung dulo niya ay matulis. So, ang purpose nito, so yung ano muna natin. Kaya mabagal lang naikot. Para mabutasan lang natin. Oops. May dulas.
Yan. Yan, so lalagyan lang natin siya ng ano, no? Para alam natin kung saan tayo magbubutas. Mamaya hindi siya dumulas. So yung pangkahoy ito, no? Na bala. Yan, okay na yan. Kung kapansin nyo, palit na tayo ng bala. Palit tayo ng bala, yung pambakal na. Ito muna, yung manipis muna gamitin natin para mas madaling mabutas. Kasi pag malaki kagad ginamit nyo, ang tagal magbutas. So may kanto na yan, no? So, hindi ko lang sure kung tama itong butas natin kasi ito, banda dito siya eh. Parang masyadong mataas to eh. Sanayin lang naman. Tapos pala, balikan natin sa high speed, no? 1.5 RPM kasi yung ikot na ito. So set na natin siya sa high speed. Yan. Pinaka maximum speed niya. Para mas mabilis siyang mabutas. Testing na natin. Sana kasya na. Naku. Kala ko hindi ko kasya. Speedo natin, yusin natin siya. Kubitin natin yung ating speedo. So yung switch natin again, ayan muna nilagay natin yung stock muna. Dito, ito na. Pero ang function lang nito, yung ito lang. Push start lang ang function niya ngayon. So ano natin ayusin. Importante, ikabit na natin. So ganyan ang ano niya. Yan, ganyan ang forma niya, no? Tagalan natin basahan. Yan. Ganyan siya. Tapos kapag nandito, yan, ganyan ang forma niya. Bali, montage natin siya. Papakita ko sa yung montage bukas na kapag maliwanag na. Kabitan natin ngayon yung ating panel gauge. Pati yung ating big V. So yan, mabos na sa ating speedo. Kabitan natin siya dito. So hindi natin pala siya sinamad sa harness nito. Pinadaan natin siya dito para meron siya harness. Tapos kinipan lang muna natin. Yan. So ito yung bracket niya. Yan, bukas mo dito. Yan, dito natin ikakabit. Yan, so patagilid mo siya ikakabit, no? Tapos, saan siya ipasok. Medyo tatama sa ating harness. No, so matama sa harness natin. Tapos, sabihin natin yung ating big V. So, nakapatong yung dapat siya, nakaganyan lang siya. Tapos, kabitin natin siya. Tapos dito, dali lang naman siya, no? Kaya-kaya nyo naman ito, kahit ito, kaya-kaya nyo ito.
Ako, sinasabi kapag galing. Ang gagaling. Ang hangis. Katulad ng ginawa ko kanina, same procedure pa din. Nasa ilalim tong B09 nyo itong ikabit. Sa nyo ipapatong tong speedo frame. Tapos yung kasama niyang bolt. So ayan no mga boss. So wakas na ikabit na natin. Ay, wakas, finish na din. Dumi na lang, lilinisin na lang natin yan. So, testing natin. Okay, so start natin na mga boss. Yan natin yung speedo. Dito, focus mo dito sa speedo. Yun. So, signal light. Okay. Hazard. Okay, gumagana. Then, start natin gamit tong switch natin, no? Alright, what's up mga boss? Day 4 ng ating conversion ng naked handlebar project. Medyo fast forward ko muna yung video dito, no? Nakakahilo lang pag pasensya nyo na. May mga seller na ng Indonesia sa Shopee mga boss, kaya mas madali nakakarekta na tayo sa kanila, no? Yung price natin, pwedeng magbago yun, depende sa mga parts na kukunin nyo. Sa akin kasi nag-head post ako, tapos nag-fat bag, so dagdag siya, mas pricey talaga. May iba din namang mga mas mura-mura or mas mababa yung presyo, iba din yung mga brand. So, nasa sa inyo na yan mga boss kung ano yung kukunin yung pyesa, no? Bali, inilagay ko lang yung mga kinuhanan ko para kung may mga gustong mag-convert din sa inyo at gustong yun na mismo yung gayahin na katulad ng ginawa ko, hindi na kayo mahirapang maganap. Sa riding style niya mga boss, wala akong masabi, solid, napakaganda. Ang dali niyang iliko, yung posture niya, mas iwas ngalay talaga. So, bali para akong nakano dito, no? Adventure bike. Ganun yung riding posture niya ngayon. Solid talaga. Hanap lang tayo ng spot dito sa Southwoods. Yung medyo walang tao. Ayun, ayun, sa dulo ata. Pwede kaya dito. Wala namang bantay. Wala naman nanita. Yun, dito tayo mga boss, no? Bali, pakita ko lang sa inyo, no? Para ma-appreciate nyo yung ganda niya ngayon. Medyo nakabaklas yung mga kaha ko. Hindi ko pa kasi nakakabit eh. Enjoying ko muna yung pagka-adventure bike niyang tingnan. Para mas solid talaga. Yan, sana ma-appreciate nyo, no, mga boss. Sana tapusin nyo itong video, no, kasi dami kong pagod dito. Okay, so ayan, no, bigyan ko kayo ng montage dito. So ayun, napakita ko na sa inyo. Uwian na to, medyo makulimlim na eh. Baka butan pa tayo ng ulan. So hanggang dito na lang, no. Tatapusin ko na yung video. Ride safe sa inyong lahat. Salamat sa panonood.